Okay, so lalagyan na natin ulit ng dimension ito para ma-transfer natin ang PLI. Yung kapal nito ay may sukat na 3.59. Hindi. Ito pala. 4.5. Okay. Tapos, mula uli dito hanggang dito sa point na to ay may sukat na 2.5. Okay. Tapos, itong maliit na ito, mula dito hanggang dito ay may sukat na 0.5. Okay. So, 4.5, 2.5 pabalik, magkakaroon ng angular na line. Tapos, offset uli ng 0.5 pabalik para magkaroon ng line. So, offset, bali 4.5 yung unang sukat. Ito galing dito 4.5, enter. Okay. Tapos yung sukat na susunod at galing ulit dun sa dulo na yun 2.5. So offset ulit 2.5, galing ulit dito pababa. Okay. Tapos pag nailagay na yung 2.5, babalik pataas ng 0.5. Okay, so, offset ulit, 0.5. Itong linya na to, pataas. Okay. Tapos, extend lang natin muna. Then, magla-line tayo. Yung angular, alisin ko na yung mga sukat na nailagay ko na. 4.5, 2.5, and 0.5. Erase. Okay. So, ito namang angular na to. So, DAN, itong line na to, tsaka ito ay naka 30 degrees. So, galing dito sa line na to, magla-line tayo. First point dito. Okay. Tapos, yung angle niya, dahil 270 yung pa-vertical pababa, minus 30 degrees, 240. Enter. Tapos, buburahin ito. I-trim yung iba. Itong linya na ito, i-extend dun sa kabilang side. Burahin ko uli yung measurement na to para yung depth naman .79. Offset ulit 6.79. Tapos, naka-chamfer CHA. Naka-chamfer siya. So, yun na yung kabuuan ng sa measurement na yun. Balik tayo dun sa ating drawing. Bali, ito ay wala na. Erase.
Dito naman, yung 30-degree line na ito, ay move lang natin papunta dito. Tapos 3. Okay. Pagka natapos yan, pwede na tayo magsimulang gumawa ng 3D. So, select lang yung mga lines na ginamit para dun sa handle. Tapos copy, CO, enter. Lagay lang natin siya sa side. Okay. Tapos lagyan natin siya ng horizontal line from end to end. Simulan natin dito sa outer. Okay, so, kakopy uli. Para dun sa outer na shape. Aalisin natin muna yung mga linya sa loob. So, natanggal, reconstruct ng vertical line. Okay. So, pagka nagawa na to, select lang sila lahat, then join. Okay. Tapos, try natin mag-revolve, REV, enter. Select object, select mo yung naging polyline. Tapos, ito yung maging axis of rotation ng 360 degrees. So, ito yung temporary na shape niya. Okay. So, susunod natin gagawin. Bali, ito naman, yung nasa side view, hindi, front view. Bali, ito yung front view ng pinaka-handle. Ay, kakopy natin siya ulit. Okay, lalagay natin sa isang side muna. Okay, kailangan natin itong ilagay or i-move sa front view. So, Control X yung copy. Tapos, lagay nyo sa front view. Okay. Control V naman ulit. Okay. Susunod nito, bali, ang ano natin, no, ang aim natin ay ma-subtract itong mga details na to dito sa outer na circle. So, maaring enclose muna natin siya sa isang rectangle. Walang particular na size. Basta nakipang i-enclose lang natin. Tapos, ipe-press pull natin yung pagitan nila. By, siguro sa, lakihan na natin. Gawin na natin 100. Okay. So, pagka nagawa na yan, itong part na to ay i-move natin from center to center. Okay, tapos, tingnan natin sa right side. Sa 2D wireframe. Okay, so ito ay i-remove naman natin naka-ortho on. Okay, kahit sa corner lang, basta naka-ortho on. Kailangan mapunta sa loob yung ginawa nating object kanina na naka-revolve. Okay. So, ito, nasa loob na siya. Tapos, susubtract natin itong nasa rectangle
doon sa object natin, yung na-revolve natin kanina. So, SU, enter. Select muna natin yung object, enter, bago yung pang-subtract, enter. Okay, check natin sa shades of gray and sa front view kung ano naging itsura. So, ito yung naging itsura niya. Okay, orbit natin. So, bali ganito siya. Okay. Yung susunod naman na gagawin natin, bali yung pang-subtract naman sa kanya. Okay. So, babalik tayo dun sa right side. Okay. So, yung isang copy, ito, move lang natin. Okay. Tapos, kagaya nung kanina, no, ang tatanggalin naman natin dito ay yung sa, tawag dito, yung sa labas na linya. Okay, so, mag-e-erase tayo. Select lang muna natin yung i-erase natin. Pagka may mali, shift click lang. Okay. Tapos ay ito mali na ito. S3. Okay. Tapos ay select natin siya, join. Okay. Try muna natin kung mag-revolve siya. REV. Starting point. Pagka ganito na hindi nagre-revolve, baka meron yung magkakapatong na linya. So, hanapin ko muna yun. Okay, so, para mahanap kung merong na-doble na line, explode ko muna siya ulit. Tapos, isa-isayin ko siya i-check. So, erase ko, tapos undo. Okay, hanggang sa matapos ko yung buuan. Okay, so, nahanap ko na yung doble, no? Dito yung may doble. So, i-try ko na uli na i-join. Select ko lahat yung line, tapos join. Okay, pag naging polyline na sila, try na natin i-revolve. Hopefully, mag-revolve na siya. Ayan. 360 degrees. Ito ay ipang susubtract natin dito. Dapat meron din siyang ganitong shape. Okay, so, meron nga lang clearance na mga 0.5 mm man lang. So, ito, kakopy natin ulit. Copy. Okay. Lagay ko muna dito sa isang side. Tapos ay try natin kung may offset ng 0.5. Cannot offset. Okay? Kasi buo. Explode muna natin siya. X, enter. Okay, tapos tsaka natin siya i-offset. 5.5. Okay. So, bali, ganito siya. Sa mga earlier na AutoCAD mo, yung ginagawa, na-automatic, hindi kagaya nito na kailangan pa i-trim. Hindi ko alam kung bakit nagbago ng ganun yung program. So, PR enter lang, then trim.